Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jaime, taong 1987. Copies. Lumaki ako na tanging sinanay lang ang tumayong ama't ina sa akin. Hindi ko nakilala ang aking ama at wala ring sinabi sa akin si nanay tungkol sa pagkakakilanlan niya. Isang albularya si nanay at naging katuwang niya ako sa panggagamot. Simula edad na 12 anyos, tinuruan na niya ako sa pakikipaglaban at si nanay pa sa paglipas ng mga taon. Ay, tapos ka na pala sa pag-iensayo mo, anak. Pasensya ka na. Hindi kita nasamahan sa pagsasanay mo. Ayos lang po yun, Nay. Kailangan ko po ba talagang magsanay ulit sa pakikipaglaban, Nay? Oo naman, anak. Matagal na panahon na rin nang huli kang nagsanay nun sa pakikipaglaban. At sa tingin ko, pagkakataon na rin ito para muling hasain ang kakayahan mo sa larangang yun. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman po sa ganun, Nay. Nagtataka lang po kasi ako kung bakit biglaan po ang pagsabi niyo sa akin na dapat magsanay po ulit ako. Wala naman po akong maiisip na dahilan kung bakit ko yun gagawin. Dahil wala naman po akong nakakaaway. Hindi naman dahil doon kaya gusto kong bumalik ka sa pagsasanay, anak. Kung ganun, ano po ang dahilan niyo kung ganun, Nay? Hindi lingid sa kaalaman mong nauuso na naman ang mga aswang dito sa ating bayan. Kapag tumagal pa, maaaring magkaroon ng banta mula sa mga nilalang na yun. Ayoko lang kapag nangyari ngayon, isa ka sa mapahamak at mabiktima nila kapag umatake sila maging dito sa nayon natin. Sige po, Nay. Kung yan po talaga ang inaalala niyo, di magsasanay po ako ng mabuti. Para kapag dumating po yung panahon na mangyari po talaga yun, may laban po ako sa mga aswang na yun. Kung ganun, may pagtatanggol ko po, hindi lang po yung sarili ko. Pero syempre, maging kayo rin po sa mga nilalang na yun. Sige, anak. Iniisip ko lang talaga ang kaligtasan mo. Natin. Sa panahon ngayon, mas mabuti nang palagi tayong handa sa lahat ng posibleng mangyari sa paligid natin. Alam mo namang marami ring kwento tungkol sa mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan. Mas mabuti nang pinaghahandaan natin ang mga susunod pang mangyayari. Alam ko po yun, Nay. Ay, nga po pala. Halos kalat na rin sa mga kanayunan ng tungkol sa pambibiktima ng mga nilalang na yun, no, Nay? Kaya nga gusto kong hasain mo ulit ang sarili mo sa pakikipaglaban, anak. Tinuruan kita simula noon para may pagtanggol mong sarili mo. Hindi lang sa mga masamang tao, kundi pati na rin sa mga nilalang na posibleng gumawa ng masama sa iyo. Makakaya naman kitang protektahan pero hindi ko masisiguradong sa lahat ng oras. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Protektahan ko rin po kayo, kaya pagbubutihan ko pa po yung pagsasanay ko. Iasahin ko po ulit ng gusto yung kakayahan ko sa pagkikipaglaban. Mabuti naman kung ganon. At naiintindihan mo ko, Jaime. Wala akong ibang gusto kung hindi ang maging ligtas ka palagi. Sa kahit na ano pang kapahamakan, ikaw lang ang mayroon ako. Kaya ayoko mawala ka sa akin. Dahil lang sa mga kagagawa ng mga walang kwentang nilalang. Oo naman, Nay, no? Kapag dumating man yung panahong kailangan kong makipaglaban, kapag nalanalasa na yung mga aswang na yun, lalo na dito sa ating baryo, naku, gagamitin ko mga natutunan ko mula sa iyo, Nay. Alam kong kaya mo na rin namang lumaban kung sakali. Pero huwag kang pakakampante sa kakayahan mo. Mas mainam pa rin magpalakas ka lalo at hindi rin basta-bastang kalaban ang mga aswang. Opo, Nay. Alam ko naman po yun eh. Ay naku, subukan lang nila akong gawan ng masama. Lalo na po kayo. Dahil hindi po ako magdadalawang isip na patayin talaga sila. Nako, ikaw talagang bata ka. Basta, magsanay ka ng mabuti, ha? Tutulungan kita sa bagay na yan. Opo, Nay. Salamat po, ah. Oh, siya, magpahinga ka na roon dahil alam kong pagod ka na sa pagsasanay mo.
Maghahanda lang ako ng magiging hapunan natin, ha? Tatawagin na lang kita sa silid mo kapag maayos ng lahat at kakain na tayo. Sige po, Nay. Nagpahinga na ako sa silid noon. Ramdam ko ang pagod sa pag-iensayo sa pagkikipaglaban. Lalong nalibago na naman ang katawan ko. Gaya ng sabi ni Nanay, ginising na lang niya ako nang naihanda na niya ang lahat. Pagkatapos naman namin maghapunan noon, bumalik naman ako sa pagtulog. Ng mga sumunod na araw, nagpatuloy ako sa pagsasanay kasama si Nanay. Mas umugong na rin ang balibalita tungkol sa mga aswang na noon ay walang tigil na ring nananalasa sa ibang nayon. Pansin ko namang nababahala si Nanay, kaya alam kong iniisip na niya ang kapakanan naming dalawa kapag umabot sa baryo namin ang pananalasa ng mga nilalang na yon. Oh, Nay, ayos na po ba kayo? Ilang araw ko na pong napapansin na madalas po kayong balisa. Minsan naman po parang natutulala na lang po kayo. Ay, nako, pagpasensyahan mo na ako, anak. Pagod lang ako sa panggagamot kaya minsan hindi ko maiwasan ang bagay na yon. Ang totoo rin yan, napapaisip lang din ako tungkol sa mga aswang na nagsisimulang manalasa sa mga kanayunan. Nag-aalala ako sa pwedeng idulot nila sa buhay nating dalawa, lalo na at baka kunin ka nila sa akin. Ano pong ibig niyo sabihin at bakit naman po nila ako kukunin sa inyo, Nay? Wala akong ibang ibig sabihin, anak. Naisip ko lang kasi na baka makuha ka nila sa akin na maging biktima nila kaya nag-alala ako para sa kaligtasan mo. Sigurado po ba kayo dyan, Nay, ha? Oo naman. Wala namang ibang dahilan para kunin ka nila sa akin. Ay, naku, wag po kayong mag-alala sa mga bagay na yun, Nay. Malaki na po ako. At kaya ko na magipagtanggol yung sarili ko. Wag niyo na pong isipin na makukuha nila ako sa inyo. Dahil bibiktimahin nila ako. Hindi po mangyayari yun, Nay, ha? Pangako ko po yan sa inyo. Kahit anong mangyari, ipangako mo sa aking hindi ka sasama at magpapabiktima sa mga aswang, anak. Opo, nangangako po ako sa inyo, Nay. Wala naman akong dahilan para sumama sa kanila kung ang nais lang po nila yung biktimahin po ako. Isa pa po, kung sakali naman po dumating yung araw na makakarap natin yung mga aswang na yun, hindi naman po ako magdadalawang isip na patayin sila ng sa gayon eh. Hindi na sila makapambiktima pa ng mga tao. Tama yan, anak. Hindi na dapat hinahayaang mabuhay ang mga nilalang na yon. Opo, Nay, wag na po kayong mangambaha. Magtutulungan po tayong dalawa para protektahan ang isa't isa, Nay. Hindi ko po kayo pababayaan. Sige, anak, salamat. Hindi ko alam, pero may kakaiba akong naramdaman dahil sa napag-usapan namin iyon ni Nanay. May kutob akong may tinatago siya sa akin dahil labis ang pagkabahalang nararamdaman niya dahil sa pananalasa ng mga aswang. Pero dahil naisip ko ring marahil ay ayaw nilang na mapahamak ako at magkahiwalay kami, kaya iwinaksi ko sa isipan ko ang hinalang yon. Nagpatuloy pa noon ang pananalasa ng mga aswang sa mga kanayunan. Kaya pinaghahandaan na rin namin ng aking ina ang mga susunod pang mangyayari. Oh, anak, may gusto sana ako ibigay sa'yo. Oh, ano naman po yun, Nay? Matagal ko nang itinago ang krus na ito. Ngayon, naisipan kong ibibigay ko na lang ito sa'yo. Nang sa gayon, magamit mo sa mga susunod na pakikipaglaban. Teka, hindi niyo po sinabi sa akin na may ganyang bagay pa pala kayong tinatago, Nay? Kanina po ba galing yung krus na yan? Pinili ko na rin sanang ilihim ang tungkol sa bagay na ito, anak. Pero tadhana na yata ang nagbibigay ng dahilan para malaman mong tungkol sa krus na ito. Galing ito sa albularyong nagturo sa akin noon sa panggagamot at pakikipaglaban. Kung ganun po, bakit po niya sa inyo yan binigay? Nang mawala siya dahil sa kagagawa ng mga aswang noon,
Inihabilin niya ito sa akin. Sa tuwing nakikita ko ito, naaalala ko kung paano siya namatay sa kamay ng mga aswang na nakalaban namin noon. Kaya pinili kong itago ng matagal na panahon. Dahil sa kanya, nakaligtas tayong dalawa. Kaya malaki ang pasasalamat ko kay Tandang Daday sa pagliligtas niya sa atin. Ganun po ba? Pero bakit po ninyo naisipang ibigay na lang sa akin ng krus na yan, Nay? Dahil alam kong makakatulong ito sa iyo, anak. Hindi lang ito bastang patalim lang dahil nakapaloob sa krus na ito ang mga malalakas na dasal at orasyon na alam ni Tandang Daday. At bukod pa doon, may mga bahagi rin ng malalakas na mutya ang ginamit para magawa ito. Di ibig sabihin, hindi po pangkaraniwan ng krus na yan? Oo, anak. Maraming aswang nang nagawang patayin ang patalim na ito. Alam kong kapag ibinigay ko ito sa'yo, malaki ang may tutulong nito sa'yo para buksain ang mga aswang. Kapag itinarak sa dibdib at puso ng aswang, mamamatay sila dahil titigil sa pagtibok ang puso nila. Grabe, nakakamangha naman po pala yung bagay na yan, Nay. Paniguradong ibinigay niya sa iyo ni Tandang Daday yan. Dahil alam niya magagamit niyo ito bilang armas at proteksyon sa mga aswang. Tama ka sa bagay na yon, anak. Ingatan mo ang krus na ito. Opo, Nay. Sige po, gagawin ko po ang makakaya ko para ingatan ang bagay na yan. Maraming salamat po, ah. Napangiti na lang si Nanay noon sa akin. Simula nang ibigay niya sa akin ang krus, itinago ko ito sa aking silid. Alam kong tama si Nanay na darating ang panahong magagamit ko ang bagay na yon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi rin ako tumigil noon sa pagsasanay para mas hasain at palakasin pa ang aking sarili. Naiisip ko pa lang na makakaharap ko ang mga aswang. Balang araw, may kung ano na sa loob ko ang nagnanais na wakasan ang kanilang kasamaan. Hanggang sa isang gabi noon, habang naglalakad pa uwi, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kaba. Ayos ka lang ba, anak? Hindi po, Nay. Ang totoo po niyan, kanina pa po ako kinakabahan sa hindi ko malamang dahilan eh. Wala po ba kayo napapansin o nararamdaman man lang sa paligid natin, Nay? Hindi ko na sana sasabihin to sa'yo dahil ayoko mabahala ka pa. Pero kanina pa may nakasunod sa atin, anak. Malakas ang kutob kong aswang na nagmamatsyag at nakasunod sa mga kilos natin. Grabe. Kaya pala napapansin kong nagiging alerto kayo simula pa kanina, Nay. Kung aswang nga po talagang nakasunod sa atin, naku, kailangan po natin siyang harapin, Nay. Ipakita po natin sa nilalang na yon na mali siya ng napiling bibiktimahin dahil lalaban tayo sa kanya. Gusto kong gawin ang bagay na yun pero duda kung nasa lupa siya gaya natin, anak. Ano pong ibig sabihin, Nay? Makinig ka ng mabuti sa paligid natin, Jaime. Marahil, mauulinagan mong manakanakang paggaspas ng pakpak mula sa himpapawid. Sigurado akong nasaan yung ibon ng aswang na nakasunod sa ating dalawa. Teka, posible po pala yun, Nay? Akala ko po kasi nasa lupa lang yung mga aswang. Oo, anak. Maraming bagay ang kayang gawin ng mga aswang. May mga aswang na kaya maganyong hayop gaya ng aso, pusa, baboy at ano pang hayop na makikita sa lupa. Ang iba naman sa kanila, lumilipad dahil lagaan yung ibon. May iba ring nahati ang katawan at iba pang bahagi at nagkakaroon ng pakpak, dahilan para makalipad sila. Tama nga po kayo sa sinabi niyo noon na hindi po pala talaga basta-basta yung mga aswang, Nay. Kaya nga dapat tayo mag-ingat sa kanila. Kahit may kaalaman tayo sa pakikipaglaban at alam nating makakaya nating lumaban sa kanila, hindi pa rin dapat tayo makampante. Mahirap na at bukod sa malakas sila, magaling rin silang magpaikot at manlinlang ng mga tao. Opo, Nay. Itatandaan ko po yung mga sinasabi niyo tungkol sa kanila. Bilisan na lang natin ang paglalakad, anak. Hayaan na lang natin ang aswang na yan na sundan tayo.
Hanggat hindi niya tayo sinusugod, wala tayong magiging problema. Huwag lang siya magkamaling atakihin tayo dahil nakahanda akong labanan siya. Sige po, Nay. Ayoko rin naman po eh. Hindi ko talaga atrasan yung mga aswang na gaya nila. Ipapakita ko sa kanila na hindi lahat ng tao ay takot sa kanila. Tama ka, anak. Hindi na namin pinansin ni Nanay ang aswang na nakasunod sa aming dalawa. Nanatili na lang kaming handa at alerto sa paligid namin. Hindi naman kami sinugod ng nilalang na yon hanggang sa makarating kami sa bahay. Bago ako pumasok sa bahay namin noon, napatingala pa ako sa kalangitan. Nagulat pa ako nang makita ang isang malaking ibon na lumilipad doon. May dumating pang isa pa at naglaban silang dalawa. Tinawag ko si Nanay at nakita niya rin ang paglalaban ng dalawang malaking ibon na nasa itaas. Ilang sandali pa, bumagsak sa lupa ang isa sa kanila at ang isa naman ay mabilis na lumipad palayo. Naisipan kong lapitan ang malaking ibon na yon, kaya mabilis akong tumakbo palapit sa kinaroroonan niya. Nakasunod sa akin si Nanay noon, kaya hinayaan ko lang siya. Anak, ano bang binabalak mong gawin? Lalapitan ko lang po yung malaking ibon na yun, Nay. Kakalabanin ko po siya. Ganyang malaki po yung sasang matalo ko siya ngayon eh. Tignan niyo po, nanghihina po siya. Kaya paniguradong hindi na po siya makakalaban pa sa akin. Huwag kang magpapadalos-dalos sa desisyon mo, Jaime. Baka ikapahamak mo pa at magawa kang mapatay ng aswang na yon. Bumalik na lang tayo sa bahay natin at hayaan na lang nating malaking ibon na yon. Hindi ko po pwedeng gawin yun, Nay. Kailangan natin patihin ang aswang na yun. Dahil pagkakataon na natin gawin yun. Marahil may sugat na natamo ang malaking ibon na yun sa nangyaring labanan nila nung kauri niya. Kaya posibleng mapatay natin siya. Dahil hindi na niya makakaya pa makipaglaban sa atin. Hindi mo sigurado ang bagay na yon, anak. Pwede kang mapahamak kapag ipinagpatuloy mong binabalak mong yan. Basta po huwag niyo po akong alalahanin, Nay. Kaya ko na po ang sarili ko. Hindi po ako mapapahamak sa aswang na yan. Teka lang po Mauna na po kayong bumalik sa bahay. At ako na lang pong bahala sa nilalang na yan. Hindi ako uuwi sa bahay natin ang hindi ka kasama. Hindi kita hahayaang mag-isa lang na harapin ang aswang na yon. Baka kung ano pang mangyari sa'yo kaya sasamahan na lang kita na harapin siya. Sige po, Nay. Kayo po ang bahala. Siya, tara na po. Bilisan na po natin ang pagtakbo para makalapit pa po tayo sa kanya. Hindi na po dapat makatakas pa yung aswang na yun para mabawasan ang bilang nila. Sige, anak. Maganda rin naman ang naisip mong yun. Siguraduhin na lang nating mapapatay natin siya nang sa gayon, hindi niya tayo mabalikan pa. Sige po, Nay. Wala rin naman po akong pakialam kung babalikan niya tayo kapag hindi natin siya nagawang paslangin eh. Mas mabuti na rin po siguro yun nang makaharap po natin yung iba pang mga aswang at magawa po natin paslangin lahat. Kung sa bagay, tama ka rin naman sa sinabi mo. Pero manigurado na lang tayo, anak. Mas mainam pa rin na magawa nating patayin ang aswang na yan. Sige po, Nay. Nang makalapit kami ni Nanay sa malaking ibong yon, susugurin na sana namin siya para labanan. Pero bago pa man kami tuluyang makalapit sa kanya, napansin namin unti-unti siyang nagpapalit ng kanyang anyo. Ganoon na lang ang pagkamanghang naramdaman ko nang ang malaking ibon ay naging isang nilalang na noon ko lang nakita sa buong buhay ko. Nakatingin lang sa amin ang nilalang, kaya hindi naman nagdalawang isip si Nanay na sugurin siya. Wala na rin akong nagawa pa kung hindi umatake na lang din para tulungan ang aking ina. Inakala kong lalabanan kami ng aswang na yon, pero umiwas lang siya sa amin. Sa hindi inaasahan, biglang tumakbo pala yung nilalang, dahilan para hindi na namin siya magawang habulin pa. Ano na pong gagawin natin ngayon, Nay? Nakatakas na po yung aswang na yun eh. At hindi na po natin siya mahahabol kahit sundan pa po natin siya. Wala na tayo magagawa ngayon kung hindi ang hayaan na lang ang aswang na yon. Kapag sinundan natin siya, posibleng ikapahamak na nating dalawa dahil paniguradong dadalhin niya tayo sa mga kasamahan niya. Tama nga po kayo, Nay. Kaso sayang lang po talaga.
Hindi man lang natin siya nagawang sugatan ng mga pag-atake natin. Yung bilis siyang umiwas eh. Kahit pa, marami na siyang natamang sugat sa naging laban niya sa kauri niya. Ay, nako. Natural lang yun. Lalo na't hindi rin basta-bastang aswangan nila lang na yon. Hindi siya kagaya ng mga mahihinang aswang na kayang paslangin sa mabilis na paraan. Ano pong ibig niyo sabihin, Nay? Isang gabuna ng aswang na yon. Nabibilang siya sa malakas na angka ng mga aswang. Kaya niya magpalit ng anyo sa kahit na anong hayop ang gusto niya. Mabilis ang kilos niya at kakaibang lakas na taglay ng aswang na yon. Marahil, siyang namumuno sa mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan dito. Kaya maging sa posisyon niya, masasabing may mataas siyang katungkulan. Grabe. Kaya po pala kakaiba rin ang itsura niya at pangangatawan niya, no? Bukod sa nagbabagay yung mga mata niyang kakulay ng buwan. Yung mga haba yung mga kuko niya. At may malalaki at matutulis siyang mga pangil. Kayang pumatay ng aswang na yon sa isang atake lang, anak. Kapag mahina ka, malakas ang epekto ng mga pag-atake niya. Dahil sa bilis ng kilos niya kapag nakikipaglaban siya, masasabing halos hindi na rin siya maramdaman ng kalaban niya. Dapat nga po pala tayo mag-ingat sa mga nilalang na yun. Pero kahit na anong uri ng aswang pa siya, hindi ako natatakot sa kanya, Nay. Naniniwala pa rin po ako na bawat nilalang sa mundong to, tiyak na mayroong kahinaan. At ganoon din po yung aswang na yun. Marahil ay tama ka, anak. Huwag ka mag-alala. Kung balikan man tayo na nilalang na yon, hindi ko siya hahayaang maggawan kanya ng masama. Hindi ko siya aatrasan sa pagkakataong ito. Haharapin ko siya at ipakikita ko sa kanya na hindi ako natatakot sa kanya sa panahong ito. Wala siyang makukuha sa akin. Ano pong ibig sabihin, eh? Wala naman, anak. Basta, huwag mo nalang isipin pa ang nilalang na yon. Hindi kita pababayaan. Uy, sige po, Nay. Pero nagtataka lang po ako, Nay, eh. Dahil hindi man lang niya tayo nilabanan. Umiwas lang naman po siya. At hindi niya tayo naatake. Ba't kaya ganun? Hindi ko rin alam kung bakit. Marahil naisip niyang kapag lumaban siya sa atin ng ganun ang sitwasyon niya, posibleng matalo rin natin siya, lalo na't may mga sugat din siyang natamo mula sa pakikipaglaban sa kauri niya. Siguro nga po, Nay. Kaso kinukutuban akong may ibang dahilan ng aswang na yun, eh. Marahil siya yung nakasunod sa atin kaya may hinala akong may pakiri siya sa ating dalawa. Hindi niya tayo sinugod ng may pagkakataon siya. Kaya paniguradong may iba siyang kailangan. Huwag mo nang isipin pa ang tungkol doon. Halika na, umuwi na tayo. Hindi na babalik pa ang aswang na yun ngayong gabi dahil sa nangyari sa kanya. Kailangan nating mas maging handa at maging alerto sa mga susunod pa na mga gabi. Sige po, Nay. Tara na po. Pinaghandaan namin ni Nanay noon ang pag-atake ng aswang sa amin. Pero walang nangyayaring ganoon. Bagkus, simula nung gabing yun, madalas ko nang nakikita ang malaking ibon na pabalik-balik sa bahay namin na animoy magbabantay lang ito sa amin ni Nanay. Minsan ay dumadapo pa ito sa malaking puno na hindi kalayuan sa bahay namin habang nakatingin sa bahay namin. Kapag sinusubukan naming lapitan ang malaking ibon na yon para harapin, mabilis itong lumilipad palayo. Nagtataka ako noon, lalo na at habang tumatagal, napapansin kong nagiging balisa si Nanay tuwing nakikita niya ang nasabing ibon. Nay, ba't kaya balik-balik dito sa ating yung malaking ibon na yun? Alam ko siya yung aswang na nakalaban natin noon, pero wala naman po siyang ginagawang kakaiba sa atin. Hindi niya tayo naatake kaya marahil tama nga yung kutob kong may ibang pakay talaga siya sa atin. Kapag naman nilalapitan natin siya, hindi niya tayo nilalabanan o hinaharap man lang. Minaman-manan tayo ng aswang na yan para malaman ang mga kilos natin. Bakit naman po niya gagawin yun, Nay? Para mas madali niya tayong mapapatay at maging biktima. Pero gaya mo, kinukutuban din ako ng hindi maganda sa aswang na yan. Marahil nga'y tama ka na may iba rin siyang binabalak. Kaya't hindi niya tayo inaatake o nilalabanan kahit pa na tayo na ang lumalapit sa kanya.
Nababahala na talaga ako kung yun nga talaga ang pakay niya sa atin. Lalo na sa'yo. Huwag naman sanang mangyari kung anumang iniisip ko. Ha? Ano naman po yung naiisip niyo ngayon, Nay? Wala naman, anak. Huwag mo nang intindihin pa yon. Hindi naman mahalaga ang sasabihin ko. Basta, huwag kang lalapit sa aswang na yon kapag mag-isa ka lang. Hindi natin alam at baka ikaw pala talaga ang pakay niya. Sige po, Nay. Naging maingat na lang kami ni Nanay noon sa mga kilos namin. Hanggang isang umaga, binulabog ng isang masamang balita ang aming nayon. May isang bangkay ng tao ang natagpuang patay malapit sa gubat. Wakwak ang tiyan niya na paniguradong hindi kagagawan ng isang karaniwang tao o hayop. Nanunuyot na ang dugo at halos wala na ang mga labang loob. Pinagkaguluhan ng mga tao sa aming baryo ang lalaking nakita roon. Nandoon din kami ni Nanay at nagulat kaming dalawa noon sa napag-alaman namin tungkol sa lalaki. Walang nakakilala sa taong yon at hindi rin pamilyar sa kanya. Ang ipinagtataka ko lang noon ay nang nakita namin ni Nanay na may marka sa dibdib niya na kagaya ng marka sa bahagi ring yun ng aking katawan. Napansin kong napalanok ng laway niya si Nanay. Dahil doon, kaya naisipan kong tanungin siya. Nay, kilala niyo po ba yung taong yan, Nay? Hindi ko kilala ang taong yan, anak. Hindi nga rin ako pamilyar sa kanya. Pero nakapagtataka naman po, Nay. Pareho po kaming may marka ng lalaking yun sa dibdib natin eh. Magkatulad po talaga eh, kaya napapaisip ako kung paano nangyaring yung bagay na yun. Paano ko po ba yung papaliwanag ang ganitong pangyayari, Nay? Hindi ko alam, anak. Marahil ay nagtataon lang yun. Marami namang nangyayaring ganon, hindi ba? Ang mabuti pa, huwag mo nang alalahanin pa ang tungkol doon para hindi na rin gumulo pa ang isipan mo. Minsan, may mga bagay din talaga na hindi nating maipaliwanag na pangyayari sa mundong ito. Nagtataka rin po ako dahil may kakaibang pakiramdam po ako sa lalaking nun, Nay. Pero marahil tama po kayo sa sinabi ninyo kaya hindi ko na lang iisipin pa ang tungkol doon. At saka isa pa, hindi naman natin siya kilala o kahano-ano kaya paniguradong wala siyang koneksyon sa ating dalawa. Lalong-lalo na po sa akin, Nay. Mabuti pa nga. Mas pagtuunan mo na lang ng pansin ang pagsasanay mo. Paniguradong sa mga susunod na araw, posibleng umatake ng mga aswang dito sa ating baryo. Opo, Nay. Sakali man pong mangyari yun, hindi ako mag-aalang ang harapin yung mga aswang na yan. Kahit gaano pa sila karami, naku, hindi ako matatakot sa kanila. Oo, tama ka. Hindi mo dapat ipakita sa kanilang takot ka sa mga nilalang na tulad nila. Kung minsan, takot lang din ang nagbibigay ng dahilan sa mga aswang para mas maging malakas ang loob na mambiktima. Oo nga po, Nay. Pero hindi ko po alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko pero naisip kong gusto kong wakasan ang kasamaan ng mga aswang na nananalasa sa mga kanayunan, Nay. Parang may kung anong nag-uudyok sa akin para patayin po sila. Hindi nakaimik noon si Nanay sa mga sinabi ko. Nagtataka ako kung bakit ganoon ang pakiramdam ko. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang muna. Hindi pa rin tumitigil noon ang malaking ibon sa pagpaparamdam sa amin ni Nanay. Hanggang isang gabi, dumapo ito mismo sa bubunghan ng aming bahay. Nakiramdam kami ni Nanay sa susunod na gagawin niya. Kalaunan, hindi na rin ako nakapagpigil pa. Kaya nagpasya na sana akong harapin ang nilalang na yun. Anak, saan ka pupunta? Lalabas po ako, Nay, para harapin yung aswang na yan, Nay. Gusto kong alabin mula sa nilalang na yan kung ano ba talagang pakay niya sa atin eh. Hindi, huwag mo nang gawin yon. Hayaan mo na muna ang malaking ibon na yan sa bubungan ng bahay natin. Kapag nagsimula siya ng gulo, saka na tayo lalabas para kalabanin siya. Hindi rin tayo pwede magpadalos-dalos sa pag-atake sa kanya. Dahil baka dagiting niya tayo. Kapag nangyari yun sa atin, paniguradong hindi na tayo mabubuhay pa. Pero noon pa naman po, Nay. Hindi na po pangkaraniwan yung mga nangyayari. Malakas talaga ang kutob kung may kailangan talaga sa atin ng aswang na yan. Nasisigurado kong
Hindi niya tayo titigilan hanggat hindi niya nakukuha sa atin kung anong gusto niya. Hindi naman po ako papayag na hindi malaman ang balak niya sa atin. May punto rin naman ang sinasabi mo. Pero kailangan natin maging maingat gayong hindi mahinang aswang ang kaharapin natin yan. Alam nating pareho na ang aswang na yan ay ang dabo ng nakalaban natin ng gabing yon. Malakas siya, kaya madedehado tayo kapag nagpadalos-dalos tayong umatake sa kanya. Basta wag po kayong mag-alala, Nay, ha? Wala po mangyayari masama sa akin gaya ng iniisip po ninyo. Kung sakaling atakihin niya ako hindi ako magpapatalo sa kanya. Lalabanan ko siya. At sisiguraduhin kong magagawa ko siyang mapaalis dito kaya mapatay ko man lang. Hindi ko po gustong pabalik-balik siya rito sa atin Ganoong sitwasyon kami ni Nanay nang bigla naming narinig ang pagaspas ng pakpak mula sa ibong yon. Ilang sandali pa, lumipad na papalayo ang nilalang kaya sinilip ko na lang ito sa bintana. Nang hindi ko na makita pa ang ibon, nagpasya na lang kami ni Nanay na magpahinga. Nang mga sumunod na gabi, hindi na rin bumalik pa ang aswang na yon. Kahit papaano, nakampante na rin ako. Hanggang sa hindi inaasahan, nagkaroon ng kaguluhan sa aming nayon. Nakarinig kami ni Nanay ng sigawan habang naghahanda kaming matulog, kaya pareho kaming nabahala. Dali-dali kaming sumilip sa labas ng bahay namin at napag-alaman naming sinusugod ng mga aswang ang aming baryo. Naku po, hindi na po maganda to, Nay. Inaatake ng mga aswang ang baryo natin. Kailangan natin tulungan ng mga kanahin natin bago pa man sila magawang ubusin at patay ng mga aswang na yun, Nay. Tama ka. Marahil ito na rin ang tamang panahon para gawin ang bagay na yon. Kapag hindi natin sila tinulungan, siguradong papatayin sila ng mga aswang na yon. Walang iditira ang mga aswang na yon sakaling walang nangahas na kumalaban sa kanila. Hindi pwedeng mangyari ang bagay na yun, Nay. Pipigilan natin silang gawin ang binabalak nila sa mga kanayon natin. Hindi natin sila hayaang maubos na mapatay ang mga tao rito sa ating baryo. Wawakasan natin ang kasamaan nila, Nay. Oo, anak. Yon ang gagawin natin. Haharapin ko na rin ang gabunang yun sakaling siya na nga ang namumuno sa mga aswang na nananalasa sa bayang ito. Kunin na natin ang ating mga itak at puntahan na natin ang iba pa nating mga kanayon para matulungan sila sa mga aswang. Paniguradong walang mga angahas na lumaban sa mga nilalang na yun at tatakbo lang ang mga tao para tumakas sa kanila. Opo, Nay. Gagamitin ko rin po ang krus na binigay po ninyo. Siguro, panahon na rin po para gamitin ko yun. Lalo na't sinabi ninyo noon na may malaking may tutulong yun sa akin. Ikaw ang bahala. Magtutulungan tayong dalawa para mapuksa ang mga aswang na yon. Kapag nagawa natin yon, siguradong babalik sa dati ang katahimikan. Hindi lang ng ating ngayon, kung hindi ng buong bayan natin. Opo, Nay. Gagawin po natin ang bagay na yon. Nang makuha namin ni Nanay ang mga itak namin at ang krus na binigay niya sa akin, tumakbo na kami papunta sa mga kanayon namin. Walang tigil ng mga aswang sa pag-atake sa mga kanayon namin, kaya napuno ng hiyawan ang buong lugar. Pagkarating namin doon, naabutan naming marami na silang napatay na mga kabaryo namin. Ang iba sa kanila ay nilalantakan na ang katawan ng mga taong iyon na parang uhaw at gutom sila sa lamang loob at dugo. Napakuyom ako ng palad ko dahil sa galit na nararamdaman ko. Nang mapansin ng mga aswang ang presensya namin ni Nanay, mabilis silang sumugod sa amin. Wala na kaming nagawa pa kung hindi ang makipaglaban sa mga aswang na iyon. Mga hayop kayo! Hindi na kayo naawa sa mga kanayon namin at pinatay ninyo! Tama nga si Nanay na walang awa kayo kung pumatay! Anak, maging ingat ka sa mga aswang na yan. Huwag mo nga hayaang magawan ka nilang sugatan at mapatay. Kailangan pa nating mailigtas ang iba nating mga kanayon mula sa kanila. Kaya maging alerto ka sa mga pag-atake nila. Opo, Nay. Huwag po ninyo akong isipin. Dahil hindi ko po hayaang mapatay o masugatan nila ako, Nay. Sila po ang papaslangin ko. Gaya ng ginawa nila sa mga inosenteng tao. Hindi sila nararapat na mabuhay pa dahil sa kasamaan nilang ginawa. Tama ka, Jaime. Magtulungan tayo, anak. Alam kong makakaya natin silang labanan at patayin.
kapag ginawa natin yun. Opo, Nay! Gagawin ko po ang lahat para mapaslungan sila. Wala na po akong pakialam kung marami pa po sila. Basta ang mahalaga, mapatay po natin sila hanggang magawa natin maubos ang kanilang angkan. Oo, gagawin natin ang bagay na yun at hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nagtatagumpay na maubos sila. Kumanda na kayo lahat! Ipapakita ko sa inyo na hindi lahat ng tao ay kaya ninyong patayin at takutin nang walang kalaban-laban! Nagpatuloy kami sa pakikipagbuno noon sa mga aswang. Napatingin ako kay nanay na abala sa mga kalaban niya. Kaya itinuon ko na lang ang atensyon ko sa mga aswang na nakalaban ko. Sa tuwing inaatake nila ako, hinihila ko sila at walang pagdadalawang isip na sinusugatan gamit ang krus na hawak ko. Kapag may pagkakataon akong gilitan sila sa leeg at paslangin, hindi ko na pinapalampas pa iyon at ginagawa ko. Ganoon na lang ang tuwa ko nang magawa naming mapabagsak ni nanay ang mga aswang na kumakalaban sa amin doon. Hinayaan namin ang mga kanayon naming tumakas doon at napagpasyahan namin ni nanay na harapin at kalabanin ang mga aswang na papalapit pa sa aming kinaroroonan. Marami sila, kaya inihanda namin ni nanay ang mga sarili namin. Anak, wala nang atrasan ito. Alam kong maraming mga aswang ang kakalabanin natin pero huwag kang matatakot. Hindi kita pababayaan. Opo, Nay. Sisiguraduhin ko pong hindi kayo magagawang saktan ng mga aswang na yon. Hindi ako makakapahig na pati kayo. May patay na mga nilalang na yon. Kung ikukumpara sa mga taong nagawa nilang patayin, may kakayahan tayo makipaglaban sa kanila, Nay. Tama ka, anak. Humanda ka na dahil malapit na sila. Patayin natin sila bago pa man dumating ang iba nilang mga kasamahan na marahil ay nananalasa na rin sa mga kanayunan. Opo, Nay. Huwag po kayong mabahala sa akin, ha? Ituon na lang po ninyong pansin nyo sa mga makakalaban po ninyo. Sige, anak. Hindi mo man ramdam, pero malaki ang tiwala ko sa iyo na makakaya mo ang laban na ito, anak. At kapag naalangan ka, huwag kang magdadalawang isip na sumigaw dahil tutulungan kita. Hindi kita pababayaan kahit na anong mangyari. Sige po, Nay. Kayo din po! Oo, anak. Nang makalapit na ang mga aswang sa amin, nagsimula kami ni nanay na makipaglaban sa kanila. Gamit ang aming mga itak na kargado ng mga orasyong alam ni nanay, walang tigil kaming sumugod sa mga aswang. Bawat nilalang na natatamaan namin ng itak, nagagawa naming sugatan. Kapag nabuwal sila sa lupa, hindi na namin inaaksaya pa ang pagkakataon na paslagin sila. Pakiramdam ko noon ay nag-ibayo ang lakas ko. Dahil doon, bawat aswang na lumalapit sa akin, ibinabalibag ko ng malakas at itinatarak sa lalamunan nila ang krus na hawak ko. Patuloy lang kami sa pakikipaglaban namin hanggang sa sabay na sumugod sa akin ang tatlong aswang. Nagdalawang isip ako kung makakaya ko silang matalo. Hindi ako natakot o nabahala sa ginawa nilang yun. Nilakasan ko ang loob ko at nakipagsabayan sa mga galaw nila. Ah! Hindi ako magpapatalo sa inyo! Kung kaya ninyo pumatay ng mga tao, kaya ko rin pumatay ng mga nilalang na katulad ninyo! Tapusin mo ang buhay nila, anak! Hindi na sila dapat makatakas pa! Marami pa silang mga kasamahan na pwede sumugod dito, kaya dapat na nating tapusin ang laban sa mga nilalang na ito! Sige po, Nay! Gagawin ko po ang gusto ninyong mangyari. Hindi ko alam, pero ramdam ko namang nag-iiba yung lakas at liksi ko ngayon. Kaya kampante ako magagawa kong ubusin sila ng walang kahirap-hirap. Ganyan nga, anak. Manda kayo, dahil katapasan nyo na! Gaya ng mga taong napapaslang ninyo, ipaparanas ko rin sa inyo ang takot na mapaslang. Papatayin ko kayong lahat! Sige! Sumugod kayong lahat! Iisa-isahin namin kayong papatayin at wala kaming ititira sa inyo! Walang tigil na sumugod sa amin ang mga aswang. Pinagtulungan na namin ni nanay na labanan ang mga nilalang na yun. Bawat aswang na lalapit sa amin, walang awa naming pinagtataga ng aming mga itak. Kapag nagagawa naming masugatan sila, hinahayaan ako ni nanay na itarak sa dibdib at leeg nila ang krus na hawak ko. Napapansin naming malakas na napapasigaw ang mga aswang
kapag ginagawa ko iyon sa kanila. Halos hindi na rin sila makagalaw pa at kaagad na namamatay. Napaisip ako marahil dahil kargado iyon ng matataas na dasal na alam ni Tandang Daday at maging na mga mutyang ginagamit doon. Itinuon ko ang pansin ko sa pakikipaglaban hanggang sa naubos naming mapatay ni Nanay ang mga aswang na kalaban namin. Nagpalingalinga kami sa paligid at wala na kaming nakitang mga kanayon namin. Kaya nakahinga na kami ng maluwag sa isiping nakaligtas ang ilan sa kanila. Buti na lang po't nakatakbo yung iba pa natin mga kanayon, Nay. Siguro naman po ligtas na po sila sa pagkakataong ito. Hindi na marahil sila nasunod ng mga aswang na yun, no? Sana nga, anak. Kawawa ang iba nating mga kanayon. Dahil nagawa sila mapas lang ng mga aswang. Wala na po tayong magagawa sa bagay na yun, Nay. Nangyari na po yung lahat at hindi na po natin maibabalik pa yung buhay nila. Yan tamang gawin na lang po natin ngayon. Iubusin ang mga aswang na pumatay sa kanila. At nananalasa sa mga kanayunan. Kapag nagawa natin yun, magiging matiwasay na po ulit ang ating bayan. Oo, tama ka. Buong angka ng mga aswang na ito ang pwede nating makalaban ngayong gabi. Marahil ay makakaharap din natin ang gabunang yon na kung hindi ako nagkakamali, ay pinuno nila. Wala na po akong pakialam, Nay. Mas mabuti na rin po yun para tuloy na talaga silang maubos. Nasimulan ko na po itong labang to eh. Kaya wala na pong dahilan para umatras pa po ako. Lalaban na po ako hanggang sa kaya ko at matapos sa mga nilalang na to. Hindi na kita mapipigilan pa sa bagay na yon, anak. Hindi ko pinagdududahan ang lakas mo, lalo na't isa ka rin... Hindi na naituloy ni Nanay ang sasabihin niya nang biglang magkaroon ng kakaibang liwanag mula sa markang nasa dibdib ko. Nagtaka ako, kaya napatitig ako sa aking ina dahil doon. Tatanungin ko na sana siya kung bakit nagliliwanag ang markang nasa dibdib ko. Pero hindi ko na nagawa pa dahil nakarinig kami ng mga pag-angil sa hindi kalayuan. Napatingin kami noon at nakita namin ang maraming aswang na mabilis na tumatakbo papunta sa aming direksyon. Narinig kong napamura si Nanay dahil doon. Kaya inihanda na namin ang aming mga sarili sa pagdating ng mga aswang na aming makakalaban. Nasa ganoong sitwasyon kami nang makarinig kami ng pagaspas ng pakpak. Kaya napatingala kami at nakita ang malaking ibon. Lumapag ito sa harapan namin ni Nanay at kaagad nagbago ng anyo at naging isang gabunan gaya ng anyo niya ng unang gabi namin siyang nakita noon ni Nanay. Anong kailangan mo sa amin? At bakit mo kami minamatsaga ng anak ko? Alam mo kung anong dahilan kung bakit ginagawa ko ang bagay na yung Marta. Teka, Nay. Bakit kilala ka ng nilalang na yan? Hindi ko alam, anak. Marahil dahil madalas niyang naririnig ang pangalan ko, kaya nakilala niya ako. Huwag ka lang magsinungaling sa anak mo! Marta, alam mo kung bakit ko sa binabantayan? Hoy, Aswang! Hindi ko man alam kung anong pinagsasabi mong hayop ka. Pero binabalaan kitang huwag mong sasaktan ng ina ko. Kapag ginawa mo yun, ako mismo ang papatay tatapos sa'yo! Hindi nga may pagkakailang nasa dugo mo ang pagiging matapang, Jaime. Mabuti naman. At alam mo ang tungkol doon. Kaya batid mong hindi kita aatrasan. Pati ang mga kasamahan mo. Kung ikaw ang pinuno nila, hindi ako makakapayag na magpatuloy ang kasamaang ginagawa ninyo sa mga taong tulad namin. Papatayin ko kayo at uubusin ko ang buong lahi ninyo. Kung yan ang gusto mong mangyari, hindi ako magpipigil na saktan at patayin ka kahit pa na ang... Tumahimik ka! Kung inaakala mo magtatagumpay ka sa binabalak mo sa anak ko, nagkakamali ka! Hindi kita hahayaang gawin ang plano mo sa kanya! Magkakamatayan tayong dalawa! Nagsiangilan naman doon ang mga aswang na kasamahan ng gabunan. Naging alerto ako
sa posibleng pagsugod nila. Nanatili silang nakatayo sa likuran ng gabunan, kaya marahil ay naghihintay sila ng hudyat mula sa kanilang pinuno. Nakaramdam naman ako ng kakaiba noon, lalo na nang magsimulang magbago ang samyo ng hangin na naaamoy ko. Hindi ko alam, pero hindi ko mapigilan ang aking sarili na mapalaway sa mabangong amoy na iyon. Nagpalingalinga pa ako noon sa paligid hanggang sa natanto kong naaakit ako sa samyo mula sa nagkalat na dugo ng mga taong napaslang na mga aswang. Napaling ako noon at napansin iyon ng gabunan. Darating din ang oras na hindi mo na rin mapipigilan ang sarili mo, Jaime. Tumahimik ka! Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kaya mas mabuti pang itika mo na lang ang bibig mo! Kahit kailan, hindi mangyayaring iniisip mo sa anak ko. Hindi na gagawin ang bagay na inaasahan mo sa kanya. Sige lang, Martha! Ipili mong bagay na alam mong malabo rin mapipigilan. Malapit na sa tamang edad si Jaime para sakupin ang katauhang hindi inaasahang taglay niya. Kahit isa ka pang albularya, alam kong mahihirapan ka rin kay Jaime sakaling mangyari kung ano mang nakatakda sa kanya. Hindi ko hahayaang mangyari yon. Simula bata siya, sinubaybayan ko na siya. At masisigurado ko na hindi nagbabago ang kanyang pagkatao. Sandali. Anong nangyayari? Hindi! Nay! Yung mga kanayo natin! Bumalik sila rito! Hindi maganda ito. Kailangan nila makaalis dito. Kailangan natin silang itaboy sa lugar na ito bago pa man sila sugurin ng mga aswang, anak! Sige po, Nay! Lapitan po natin sila! Huwag kayong magkakamali, sundan kami! Dahil papatayin ko kayong lahat kapag may ginawa kayo sa mga kanayo namin! Mabilis kaming tumakbo ni Nanay para lapitan ang mga kanayon namin. Napalingon pa ako at nakita kong sumenyas ang gabunan sa mga alagad niya na noon ay tumatakbo na para habulin kami ni Nanay. Napamura ako dahil doon at sinabi kay Nanay ang nangyayari. Hindi pa man kami nakakalapit sa mga kanayon namin, nagulat kami nang makitang may mga aswang na humahabol sa kanila. Nagkatitigan kami ni Nanay at kitang-kita ko ang pagkabahala sa muka ng aking ina. Ganoon na lang ang gulat namin nang magsimula ang mga aswang sa pag-atake sa mga kanayon namin. Sakto namang sinugod kami ng mga aswang noon, kaya nakipaglaban kami ni Nanay. Napatingin ako sa iba pang mga aswang kasama ang pinuno nila na papalapit na rin noon sa direksyon namin. Nay, hindi na po talaga maganda to. Hindi natin maililikas ang kanayon natin sa mga aswang na yan eh. Ang dami po nila. At kailangan natin silang labanan. Kaya nga, inakala ko nakaligtas na sila, pero hindi pa pala. Hayop talaga ang gabunang yon dahil hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Hindi rin sila titigil hanggat hindi nila nauubos sa mga tao rito sa baryo natin. Naku, bahala na, Nay. Makikipaglaban ako sa kanila. Kung mamamatay man ako ngayong gabi, ang mahalaga, may lumaban ako. Hindi mangyayari ang sinasabi mo, anak. Hindi ko hahayaang mapatay tayo ng mga aswang na yan. Lakasan mo ang loob mo. Makakaya natin silang labanan at paslangin pati na ang gabunan na yon. Sige po, Nay. Sige na! Huwag ninyong titigilan ang taong yan! Patayin silang lahat! At walang ititira sa kanila! Dahil sa sinabi ng gabunan, nagsimula ng sumugod ang mga alagad niya. Ang iba ay pinunteriya ang mga kanayon namin at ang ilan naman ay kinalaban kami ni Nanay. Napakuyom ako ng palad ko noon at sinalubong ang bawat aswang na aatake sa akin. Dahil sa galit na nararamdaman ko, nagagawa kong matamaan ang mga nilalang na sumusugod sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na ibalibag ang iba sa kanila at mabilis na ginilitan sa kanilang leeg ang mga aswang. Itinarap ko rin ang krus sa lalamunan nila dahilan
para hindi na sila makagalaw pa at tuluyang mamatay. Hindi ko alam kung bakit nag-iibayo na naman ng lakas at liksi ko noon, pero hinayaan ko na lang. Sa kalagitnaan ng laban, napansin kong lumiwanag ang markang nasa dibdib ko. Napatingin ako sa gabunan at may nagliliwanag din sa dibdib niya na katulad ng sa akin. Anong nangyayari? At bakit may marka ka rin sa dibdib mo? Nakagaya ko! Gusto ko magsabihin sa'yo. Pero alam kong wala rin namang saysay kung malalaman mo pa. Alam kong kinamumuhian mo na ako. Kaya wala nang dahilan pa para ipalam ko ang tungkol sa marka nating dalawa. Hindi, huwag kang makinig sa aswang na yan, anak. Ituon mo ang pansin mo sa mga kalaban. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo noon tungkol sa kanila. Mapanling lang sila. Kaya hindi ka dapat magpaninlang sa mga katulad nila. Tama po kayo, Nay. Hindi mangyayari yun dahil hindi ko pakikinggan na sasabihin ng aswang na yan. Kung ano man ang dahilan at bakit may marka kakagaya ko, wala na rin akong pakialam pa! Kagaya mo, ganoon na rin ako. Tapusin na natin ang laban. Nang sa ngayon ay makuha na kita sa ina mo. Magagawa ko ng bagay na binabalak ko sa'yo. Hindi kita hayaan magawa yun! Ikaw ang papatayin ko! Ubusin ko kayo lahat! Sinugod ko ang gabunan. Pero napigilan ako ng mga alagad niya. Dahil doon, nakipaglaban na lang muna ako sa mga nilalang na iyon. Ibinabalibag ko sila kapag nagagawa kong mahawakan sila. Tumilapon ang iba sa kanila at ang ilan ay tinuluyan ko na lang. Nagugulat din ako noon sa nangyayari sa akin, lalo na nang magsimula ulit akong maglaway. Kakaibang bango ang naaamoy ko at tila naaakit ako sa amoy na iyon, dahilan para matakam ako. Napatingin ako sa paligid namin. Nakikita ko ang mga aswang na nagagawang patayin ang mga kanayon namin. Kaya may kung ano sa akin na gusto ring gawin ang bagay na iyon. Pinipigilan ko na lang ang sarili ko at itinutuon ang atensyon ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit papano, nagagawa kong pigilan ang aking sarili. Pero hindi ko talaga maintindihan noon kung bakit nangyayari yun sa akin. Anak, ayos ka lang ba? Nay, hindi ko po alam pero kakaiba ang nararamdaman ko ngayon. Yung tipong gusto kong pumatay ng tao kagaya ng mga aswang na kalaban natin. Pigilan mo ang sarili mo, Jaime. Hindi ka dapat magpadala sa kung anumang nararamdaman mo, anak. Susubukan ko pong pigilan sa sarili ko, Nay. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Kaya ko pa naman po eh. Humanda ka sa akin, Crisanto! Papatayin kitang hayop ka! Nay! Huwag mo akong alalahanin, anak. Kaya ko ng aswang na ito. Makipaglaban ka lang dyan! Sige po, Nay. Tutulungan kita kapag naubos ko na mapatay ang mga aswang na to. Hindi na, anak. Tulungan mo na lang ang mga kanayo natin. Ako na ang papatay sa gabunan na to. Hindi na ako nakaimik pa noon dahil sinugod ako ng 3 aswang. Wala na akong nagawa kung hindi ang kalabanin sila. Hindi ako nagpatalo kahit medyo hirap na rin akong magpigil sa sarili ko noon. Nagulat ako nang mas naging mabilis pa ang pagkilos ko. Nagawa kong mapas lang ang 3 aswang na walang kahirap-hirap. Nagtataka man ako pero hindi ko na muna inisip pa ang tungkol doon. Tinulungan ko ang mga kanayon namin. Pero ganoon na lang ang galit ko nang naubos na silang patayin ng mga aswang. Hindi na ako umatras pa at nilabanan na lang ang mga aswang na nandoon. Mga hayop kayo! Inubos niyo yung patay ng mga kanayo namin! Kaya ngayon magbabayad kayo! Umanda kayo! Dahil papasangin ko rin kayong lahat! Gaya ng ginagawa niyo sa kanila! Teka, ikaw palang tinutukoy ni Haring Crisanto na binatang dapat naming makuha sa baryong ito. Teka, anong ibig mo sabihin? Marahil ay hindi pa niya nasasabi sa'yo kung ano ang dahilan.
kaya hindi ko muna siya pangungunahan. Hoy! Kung ano mang dahilan ninyo kung bakit gusto ninyo ako makuha, hindi ko na rin gusto marinig pa yon. Ang mahalaga lang sa akin ay ang mapatay ko kayong lahat. Marami na kayong napatay ng mga kanayo namin. Kaya dapat sa inyo ay paslangin na rin. Mga inosenteng taong binibiktima ninyo. Mga hayop kayo! Wala kaming pakialam sa kanila. Ang mahalaga sa amin ay maibsan ang gutom at uhaw namin sa dugo at karne nila. Bakit? Hindi mo pa ba nararanasan yan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi naman ako aswang kagaya ninyo. Kaya walang dahilan para maramdaman ko ang ganung bagay. Talagang ang wala ka pang alam tungkol sa sarili mong binata ka. Tumahimik ka nga dyan! Tama ng daldalan! Maglaban na tayo na sa gayon, magawa ko na kayong mapatay! Titiyakin kong hindi na kayo makakalis dito ng buhay. Kaya humanda kayo! Sige, kung labanan ang gusto mo, hindi ka namin naatrasan. Mahina ka pa kung ikukumpara sa amin. Kaya madali lang sa amin na patayin ka! Tignan natin! Sugod na! Nang sugurin ako ng mga aswang, walang pag-aalinlangan ko silang sinalubong. Inatake ko sila at hindi ako tumigil. Hanggang sa napabagsak ko ang tatlo sa kanila. Napansin kong nagulat ang aswang na kausap ko dahil sa nangyari. Kaya napangisi ako. Marahil ay hindi niya inaasahan na magagawa ko ang bagay na iyon. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at mabilis ko rin silang sinugod. Pinagtataga ko sila pero nagagawa nila akong maiwasan. Kung inaakala mong magpapatalo ko sa'yo, hindi mangyayari yun. Hindi ko bibigoy si Haring Crisanto at papatay kita kagaya ng inutos siya sa amin. Gaya mo, hindi rin ako magpapatalo sa mga tulad ninyo. Hindi ko hayaang pati kami ng nanay ay mapatay ninyong mga limaw kayo. Kung ganoon, matitira ang matibay sa atin. Hindi ka na mabubuhay pa at kapag nagawa ka namin patayin, magtatagumpay rin si Haring Crisanto sa binabalak niya sa'yo. Kung ano mang binabalak ng gabunan niyo sa akin, isiguraduhin kong hindi siya magtatagumpay. Sa ating lahat, kami ng ina kong mabubuhay at kayo naman ang mamamatay. Susunugin namin ang mga katawan ninyo dahil yun ang nararapat sa mga demonyong tulad ninyo. Kung ganon, tapusin na natin ang laban! Sige, sugod! Buong lakas akong nakipagbuno sa aswang na yon. Kaming dalawa na lang ang naglalaban noon. Masasabi kong hindi siya malakas, pero maalam siya sa kanyang mga galaw. Medyo nahirapan pa akong tamaan siya at sugatan, pero hindi ako sumuko. Dahil sa kakaibang kakayahan na mayroon ako ng mga sandaling yun, ginamit ko iyon para magawa kong masabayan ang galaw ng aswang na kalaban ko. Nang magawa ko siyang masakal gamit ang braso ko, sinaksak ko siya ng krus sa tagiliran niya. Napahiyaw ang nilalang na yun, kaya pilit siyang nagpumiglas. Mas hinigpitan ko ang pagkakasakal sa kanya hanggang sa naramdaman kong nanghina siya. Ibinalibag ko rin siya at sa pagkakataong yun, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at kaagad kong itinarak ang krus sa liig niya hanggang sa mamatay siya. Nang wala na akong kalaban doon, binalikan ko si nanay at naabutan kong naglalaban pa rin sila ng gabunan. Nay! Anak, mabuti naman at nakabalik ka na. Nagawa mo bang iligtas sa mga kanayo natin? Hindi ko po sila nailigtas, Nay. Nagawa po sila patayin ng mga aswang. Pero huwag po kayong mag-alala. Napatay ko na rin po ang mga aswang at wala na pong natira sa kanila. Maliban sa mga aswang na nandito. Teka, ang ibig mo sabihin ay nagawa mong patay si Tantang Ernesto? Hindi ko kalaing mapapatay mong matantag yun na walang kahirap-hirap. Pero wala bang nagbago sa'yo? At nagawa mong paslagin ang mga alagat ko? Kung ganon, tama nga na kapag nagawa kitang alay, mas magiging malakas ako!
Hindi na kailangan may magbago pa kay Jaime para magawang patayin ang mga alagad mo. Sinanay kong anak ko para magawa niya makipaglaban sa mga tulad ninyo. Kung iniisip mo hahayaan kita sa balak mo, maling-mali ka. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo magawa yon. Alam mo naman na madali lang para sa akin na gawin yung Marta. Kaya kitang patayin ng walang kahirap-hirap. Kaya naman hindi malabong mapagtagumpayan ko ang pinagbalak ko sa anak natin. Anak? Oo, Jaime. Anak kita sa alpolaryong yan. Matagal na kitang gusto bakuha sa kanya pero pilit niyang inilalayo ka sa akin. Totoo po ba yung sinabi niya, Nay? Totoo po ba na siya ang ama ko? Nay! Hindi ko inisip na sa sitwasyong ito mo malalaman ang katotohanang itinatago ko ilang taon, Jaime. Oo, siya ang tunay mong ama. Patawarin mo ko at inilihim kong bagay na ito sa'yo, anak. Alam mo, pinoprotektahan lang kita. Hindi ako galit sa'yo, Nay. Alam kong ginawa lang ninyo yun dahil kaligtasan ko din ang iniisip ninyo. Kaya pala, kakaiba ang pakiramdam ko sa kanya kanina pa. At parang gusto ko rin pumatay ng tao pero pinipigilan ko lang. Isa rin pala akong kaswang. Nayaswang ako! Tama ka, Jaime. Dugo ng pagiging kabunan ang nananalantay sa pagkatao mo. Hindi ako natutuwa sa balitang yon. Kayong hindi ko tanggap na may lahi kong aswang. At hindi ko matatanggap na ang sarili kong ama ang magpapahabak sa akin at maging sa mga kanayon namin. Hindi mo na matatangkasan ang pagiging aswang, anak. Bukod sa gusto lang nasasakupan kong mambiktima sa layong to, ikaw ang isa sa bagay namin dito. Iniutos ko rin sa kanila na kunin at patayin ka dahil nalalapit na ang pag-aalay ko para mas maging malakas pa akong aswang. Walang hiya ka talaga, Crisanto! Kahit kailan, wala kang kwenta! Sinira mong buhay ko, kaya magbabayad ka! Kung iniisip mo ba ang ginawa ko sa iyo noon, kalimutan mo na yung Marta. Matagal na panahon na yon. Ikaw ang walang hiya dahil inalayo mo sa akin ang anak ko! Dahil alam kong ibang balak mo sa kanya at tama nga ako. Gusto mo lang siyang makuha para sa sarili mong interes. Ganit ka sa kapangyarihan. Kaya mabuti na rin hindi ko ibinigay sa iyo ang anak ko. Kahit nahihirapan ako magpalaki sa kanya. Dahil kinailangan ko pa siyang bantayan at gamutin para hindi siya maging aswang ng tuluyan. Wala akong pinagsisisihan. Pero alam mo kahit anong gawin mo, hindi niya matatakasan ang pagkatao niyang yon. Dahil isa rin siyang aswang! Hindi na ako nagtimpi pa noon at mabilis kong sinugod ang gabunan. Nagsimula ang laban sa pagitan namin. Dahil sa galit na naramdaman ko, hindi ko na alam kung ano ang mga ginagawa ko noon. Pinagtataga ko ang gabunan yon pero nagagawa niyang iwasan. Hindi ako tumigil hanggang sa nagawa ko siyang masugatan sa kanyang braso. Napahalakhak siya at hindi man lang siya nakaramdam ng hapdi ng sugat niyang yun. Hindi nga talaga may pagkakaila na magaling kang lumaban. Nasanay kang mabuti ng ina mo, anak. Huwag na huwag mo akong tatawaging anak! Hindi ko matatanggap na isang walang pusong aswang ang ama ko! Hindi lang naman ako ang gustong kumuha at pumatay sa'yo. Marami sila. Kaya binantayan din kita. Huwag kang mag-alala. Dahil nagawa ko na rin silang patayin. Ako na lang ang natitira. Kaya hindi kita titigilan. Hanggat hindi kita napapatay. Anong ibig mo sabihin? Kaya pala pabalik-balik ka nung sa bahay namin? Para bantayin ako sa banta ng mga kalahi mo? Hindi nga lang para protektahan ako. Kung hindi para masolo mo. Sa kung ano bang paggagamitan mo sa akin? Tama ka! Nang gabing una tayong magkita, alam kong nakita ninyong nakipaglaban ako sa kauri ko. Yun, ang kapatid ko na gusto ring makuha ka at maging alay para siya ang mas maging malakas sa aming dalawa. Pero
siguradong masosolo na kita! Ayop ka talaga! At ang taong nakita ninyo noon na malapit sa gubat, siya ang tinutukoy ko! Marahil nagtataka ka rin dahil tulad mo, may marka rin siya sa dibdib. Dahil tiyuhin mo siya. Marahil alam ng inabulak na lahi mo siya. Pero nananatili siyang tahimik tungkol sa bagay na yon. Walang iya ka! Tumahimik ka nga! Simula noon, minamatsagan na kita. Maraming umaligid na aswang sa inyo na alagad ng kapatid ko. Pero pinatay ko silang lahat. Hindi silang makakakuha sa iyo dahil ako lang ang dapat na magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Kapag napatay at nagawa kitang ialay sa ritual na gagawin ko! Wala na akong pakialam kung ama kita! Papatayin kitang walang yaka! At wala rin akong pakialam kung anak kita! Dahil mas mahalaga sa akin ay ang kapangyarihan! Umanda ka sa akin ngayon! Nilabanan ko ulit ang gabunan, habang si nanay naman ay nakikipaglaban sa mga natitirang alagad ng nilalang. Napapatingin ako kay nanay at nagagawa naman niyang mapabagsak ang mga aswang. Kaya hindi na ako nababahala pa sa kanya. Itinuon ko ang pansin ko sa gabunan at nakipagsabayan sa kanya. Labis na galit ang naramdaman ko dahil napapangisi pa siya sa akin na tila hinahamon talaga akong patayin siya. Dalawang bagay lang ang mangyayari ngayong gabi. Kung hindi ako ang mapapatay mo, ikaw ang papatayin ko! Wala na akong iisipin pang banta sa buhay ko! Ibig sabihin, banta ako sa buhay mo kaya gusto mo rin akong pasangin? Ganun ba yun? Sabihin na natin, ganun na nga. Sa propesya ng mga aswang, ikaw ang nakatakdang makakapatay sa akin. Nakasaad na isang anak ng albularya at aswang ang makakapatay sa haring aswang. Ikaw yon. At ako naman, ang haring aswang. Kaya dalawa tayong magtotos ngayon. Hindi ko rin nakalaing kinatatakutan pala ng isang gabunan. Ang propesiyang ganon? Naninigurado lang akong walang makakahadlang sa akin. Kahit ang kapalit pa niyo ay patayin ko ang sariling dugot laban ko. Ano pa nga pang-aasahan sa isang tulad mo? Nakakaawa ka naman kung ganon. Sige lang, sabihin mo lang gusto mong sabihin. Wala na akong pakialam doon. Sige! Nabuhay akong walang kinikilalang ama. Kaya kahit mapatay kita, wala talaga akong pagsisisiyan. Muli kaming naglaban ng gabunan. At sa pagkakataong iyon, inisip kong hindi ko na siya bubuhayin pa. Naubos namang kalabanin ni nanay noon ang mga alagad niya. Kaya kaming tatlo na lang noon ang natitira. Naglaban kaming tatlo at pinagtulungan namin ni nanay ang gabunan. Pero dahil malakas ang aswang na kalaban namin, nahirapan pa rin kaming matamaan siya. Kahit na ganoon, hindi kami sumuko ng aking ina. Patuloy lang kami sa pag-atake sa gabunan. Umiiwas lang siya sa amin. At kapag siya naman ang umaatake, nakakaiwas din kami ni nanay. Nakaramdam ako ng galit dahil hindi man lang namin siya nagagawang tamaan. Kaya napaisip ako kung paano ko siya masusugatan. Bahagya siyang napalayo noon, kaya ganoon din kami sa kanya. Hindi ko naman inaasahan na sa ganitong pagkakataon pa mabobo ang pamilya natin. Kahit kailan, hindi tayo naging isang pamilya. Alam mo, kahayop ang ginawa mo sa akin noon, Crisanto. Sinira mong buhay kong hayop ka! Huwag mong sabihin na hindi mo ginusto ang pangyayari sa atin noon, Marta. Matagal na panahon na rin noon. Kaya dapat ay nakalimutan mo na ang tungkol doon. Kailanman, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa akin, Crisanto. Kinamumuhian kita ng lubos. Kung hindi dahil sa ginawa mong panggagahasa sa akin, hindi sana naging miserable ang buhay ko. Nay! Hindi na may babalik pa ang panahon. Wala rin akong pakialam kung naging miserable ang buhay mo.
Dahil ang mas mahalaga sa akin ay ang mapanatili ang lakas ko bilang isang aswang. Kaya wag na natin patagalin pa ang labanang ito! Tatapusin talaga kitang hayop ka! Matapos ng mga nalaman ko, hindi kita mapapatawad! Nanginig ang buong katawan ko noon dahil sa galit. Hindi ko akalain na ganoon pala ang ginawa ng gabulang yon kay nanay. Sabay namin siyang sinugod ni nanay at hindi kami tumigil sa pagtaga sa kanya hanggang sa nagawa ko siyang tamaan sa kanyang tiyan. Napahiyaw siya at kitang-kita ko ang galit sa kanyang mga mata. Kahit na ganoon, hindi ako natakot sa kanya dahil mas nangingibabaw ang pagnanais kong mapaslang siya. Sinubukan kong sakalin siya. At nang magawa ko iyon, sinimulan ni nanay na tagain ang kanyang kagiliran. Napapahiyaw ang nilalang sa tuwing bumabaon sa katawan niya ang itak. Marahil, ramdam niya ang sakit dahil kargado ng dasal ang itak namin. Hindi ako nakaramdam ng kahit anong awa sa kanya, kaya mas hinigpitan ko ang pagkakasakal ko sa kanyang leeg gamit ang braso ko. Hindi siya makapiglas, kaya maging ako ay nagtataka kung bakit nagagawa ko iyon. Mas malakas ka pa pala kesa sa inaasahan ko. Pero kahit na ganoon, hindi sasapat ang kakayahan mo para sa isang tulad ko. Ngayon, ipapatitib ko sa inyo ang sakit na naranasan ko dahil sa ginawa ninyo sa akin! Iwan mo ako! Tumanda ka kapag nakawala ako sa pagkakasakal mo! Oras na pakawalin mo ko! Pagsisiyan mo ang bagay na yun! Hindi ang tulad ninyo ang papatay sa akin! Hindi ikaw na anak ko ang kikitil sa buhay ko! Dahil sa ating tatlo, ako pa rin ang matitira! Siguraduhin mo lang na mapapatay mo ako. Dahil kung hindi, sa iyo talaga mangyayari ang bagay na yun. Tingnan natin kung makakaalis pa kayo kapag mas hinigpitan ko ang pagkakasakal sa inyong dalawa ng ina mo! Gawin mo na! Patayin mo na kami kung yan talaga ang gusto mo. Sige! Eto na ang magiging katapusan ni... Hayop ka, Jaime! Yan ang nararapat sa'yo. Kulang pang pagputol sa kamay mo bilang kabayaran sa ginawa mo. Hindi lang sa mga inosenteng tao, kundi pati na rin kay nanay at sa akin. Magbabayad ka! Dahil sa ginawa mo, gagantihan ko ang ina mo! Tignan mo na lang kung paano bumuo sa tiyan niya ang mahaba kong kuko! Nay! Tumilapod doon si nanay nang ihagis siya ng gabunan. Akmang tatakbo na sana ako patungo sa kinaroroonan ni nanay. Pero mabilis akong sinugod ng aswang. Wala na akong nagawa pa kung hindi ang makipaglaban sa kanya. Hindi ako nagpadaig sa gabunan at nakipagsabayan sa mga kilos niya. Nagagawa niyang iwasan ang pag-atake ko at ganoon din naman ako sa kanya. Nang mahawakan ko ang leeg niya, walang pagdadalawang isip ko siyang ibinalibag, dahilan para tumilapon siya at mabuwal sa lupa. Sinugod ko kagad siya, pero nakabangon siya at bago pa man ako makalapit sa kanya, sinalubong niya ako. Nasa ganoong sitwasyon ako nang maramdaman kong unti-unting may nagbabago sa akin. Napansin ko sa gabunan na tila nagugulat siya sa kanyang nakikita. Kaya kinutuban akong nagpapalit anyo ako bilang isang aswang na kagaya niya. Ilang sandali pa, nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Kaya alam kong tuluyan na akong nagiging isang aswang. Isa ka na ring aswang ngayon, Jaime!
Sinasabi ko sa inyo habang nabubuhay ka! Hindi mo matatakasan ang katauhan mong yon! Ipinanganak kang may dugo ng isang gabunan! Marahil ay tama ka nga sa bagay na yon! Ngayon, masusukat nating dalawa kung sino ang mas malakas sa atin! Hindi na kailangan pa yun! Dahil mas malakas pa rin ako sa'yo! Malalaman na lang natin! Huwag na nating patagalin pa ang laban to! Aswang! Laban sa aswang! Anak laban sa ama! Tanggap mo kaagad ang pagiging aswang mo! Marahil, tama ka ngang dapat na natin tapusin ang laban na ito! Kung ang pagiging aswang ko makakatalo sa'yo, handa akong yakapin ang katauhang yon. Pero hindi ibig sabihin nun ay magiging katulad mo na ako! Kailanman, hindi ko pinangarap na kumitil ang buhay ng mga inosenteng tao para lang pawiin ang gutom at uhaw bilang isang aswang! Kung ganon, sige na! Kumanda ka, anak! Pagkasabing yun ng aswang na kalaban ko, umatake siya sa akin. Dahil isa rin akong aswang gaya niya, nakakaya ko ng sabayan ang kanyang mga kilos. Napapangisi ako dahil hindi na niya ako nagagawang tamaan pa. Patuloy kami sa paglalaban at hindi ko na muna inisip si nanay doon. Ilang sandali pa, nagawa kong kalmutin siya sa kanyang leeg. Napahiyaw siya dahil sa ginawa kong iyon. Kaya gagantihan sana niya ako, pero nagawa ko siyang iwasan. Magpapalit pa sana siya ng kanyang anyo, pero nagawa ko siyang mahuli. Hindi siya makapiglas sa akin, kaya ginamit ko ang pagkakataong yun para saksakin siya ng krus sa kanyang leeg. Una ay nakaiwas siya sa akin, pero kalaunan ay nagagawa ko siyang tamaan. Ilang beses kong ginawa yun at hindi niya ako pinigilan. Unti-unti siyang napaluhod dahil sa paghihina niya. Kaya binitawan ko na siya. Napagapang siya palayo sa akin, pero patuloy akong lumapit sa kanya. Anak, huwag mo akong patayin! Nakikiusap ako sa'yo! Walang saysay ang pakikiusap mo! Sa lahat ng naging kasalanan mo, hindi pa sapat ang buhay mo para pagbayaran mo ang lahat ng yon! Hindi ko na kayo guguluhin ang ina mo! Kapag pinatagas mo ako ngayon, nakikiusap ako! Gusto ko pang mabuhay! Pangako, kapag hinayaan mo ko makatakas ngayon, hindi na ako magpapakita pa sa'yo kahit kailan! Akala ko ba'y malakas at matapang ka? Hindi ko kalahin kapag nasa alanganing sitwasyon ka na. Gagawin mo ang bagay na yan? Jaime, anak. Huwag kang makikinig sa hayop na yan. Patayin mo na siya. Walang katumbas na kabayaran ang kasamang ginawa niya sa mundong ito. Huwag mo na siyang hahayaang makatakas pa. Dahil ang mga tulad niya, hindi na dapat binubuhay pa. Narinig mo naman sigurong sinabi ng nanay ko. Alam mo na kung anong magiging kapalaran mo. Hindi! Huwag mo akong patayin, Jaime! Ama mo pa rin ako! Amang kailanman ay hindi ko gugustuhin maging parte ng buhay ko. Kung papipiliin ako, hindi ikaw ang pinangarap kong maging ama. Hindi mo pwedeng gawin yan sa akin! Jaime! Sabi ni nanay, kahit anong mangyari, huwag kong ipapakitang takot ako dahil katuwagan yon. Ngayon, nakikita ko yun sa mga mata mo. Kaya alam kong isa ka rin tuwag. Kahit ang pinakamalakas sa aswang, may katapusan din pala. Gamitin mo ang krus para patayin ang aswang na yan, Jaime. Hindi na siya mabubuhay kapag tinarak mo ang bagay na yun sa puso niya. O ano, sumusunod lang ako sa gustong mangyari ni nanay. Ang gabing ito ang magiging katapusan ng buhay mo. Damin mo kung paano ko ibaw sa leeg mo ang mahahaba kong kuko. Mali ako ng inakala sa'yo. Ngayon, itatarak ko ang krus na ito sa puso mo. Pakiramdaman mo ang unti-unting pagbaon nito sa dibdib mo. Hanggang sa tumagos ito sa puso mong hayop ka. Mamatay ka na! Anak ko!
Dahil wala ng buhay ang gabunan, hinugot ko ang krus na nakabaon sa dibdib niya. Nakaramdam ako ng panghihina dahil halos binuhos ko ang buong lakas ko sa pakikipaglaban. Nang bumalik ako sa pagiging anyong tao, napahandusay ako sa lupa. Napatingin ako sa aswang na noon ay nakamulagat ang mga mata. Nang marinig kong napaungol si nanay, bumangon ako para lapitan siya. Inalalayan ko siyang makatayo at pinasandal siya sa punong naroroon. Napatingin ako sa paligid at nagkalat ang katawan ng mga aswang at ng iba naming mga kanayon na napatay na mga ito. Napailing na lang ako dahil tanging kami na lang ni nanay ang natitira roon. Ayos lang po ba kayo, Nay? Oo naman, anak. Ikaw, ayos ka lang ba? Opo. Huwag na po ninyo akong alalahanin. Pasensya ka na. At hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol sa ama mo. Pasensya ka na rin at sa ganitong paraan mo panalaman kung anong totoong pagkatao mo, anak. Natatakot lang ako na kapag nalaman mo noon pa, baka iwan mo ko at mas piliin mong sumama sa ama mo na walang ibang hinahangad kundi ang patayin ka para sa kapangyarihan. Naintindihan ko po kayo sa gusto lang ninyong protektahan ako, Nay. Pero bakit hindi niyo sinabi sa akin ng bunga pala ako ng isang karahasan? Ayokong isipin mo na pinagsisisihan kong naging anak kita. Nang una, hindi ko matanggap ang nangyari sa akin. Pero habang tumatagal at nakikita kong napapalaki kita ng maayos, alam ko, hindi ko pinagsisisihan na dumating ka sa buhay ko. Pasensya na po kayo, Nay. Wala kang kasalanan, Jaime. Masaya akong dumating ka sa buhay ko at wala akong pinagsisisihan na binuhay kita. Hindi ko nababagong katauhan ko, Nay. Pero salamat po at hindi niyo ako pinabayaan. Anak kita, Jaime. Kahit ano ka pa, tanggap kita. Ikaw ang buhay ko, kaya gagawin kong lahat para sa'yo. Maraming salamat po, Nay. Napayakap ako sa ina ko noon na makabawi ako ng lakas ko. Tinipon ko ang lahat ng nagkalat na katawan doon at sinunog ko ito. Gaya ng sabi ni nanay, umuwi rin kami sa bahay namin noon at kinamot ko ang mga sugat na natamo niya sa laban namin sa mga aswang. Ginamot ko ang sarili ko at nagpasya na rin magpahinga. Ng mga sumunod na araw, naging tahimik ang nayon namin, maging ang iba pang karatig baryo. Wala nang balitang may mga aswang dahil alam naming naubos na naming patayin ang mga nilalang na iyon. Nang maging maayos ang lagay namin ni nanay, nag-usap kaming dalawa sa pag-alis namin sa baryong yon. Nay, sigurado na po ba kayong aalis talaga tayo rito? Oo, anak. Yun lang ang alam kong paraan para kahit papaano makakalimutan natin ang mga naranasan natin sa lugar na ito. Marahil po, tama rin po kayo, Nay. Magsisimula tayo ng panibagong buhay sa ibang probinsya na malayo rito. Sa isang lugar kung saan malaya tayong mamuhay ng tahimik. Opo, Nay. Pinag-aalala ko lang po yung pagiging asong ko . Paano kung maging halimaw ako kagaya ng ama ko? Natatakot po kung mangyari yun, Nay. Hindi mangyayari yon, anak. Gaya ng sabi ko, tutulungan kita. Ay, sige po, Nay. Maraming salamat po talaga sa lahat, ha. Tara na, umalis na tayo sa baryo na ito. Lahat ng masasamang alaala ay iiwan natin dito. Opo, Nay. Tara na po. Nilisan namin ang nayong yun at lumipat sa ibang lugar na mas tahimik at liblib. Gaya ng sabi ni nanay, tinulungan niya ako sa pagiging aswang ko. Dahil sa tiwala niya na kaya kong kontrolin ang sarili ko at kailanman ay hindi ko naranasang tumikim ng dugo o
o karne ng tao o hayop. Namuhay ako bilang isang karaniwang tao kahit nagiging isang aswang pa rin ako. Sa paglipas ng mga taon, iniwan ako ni nanay nang mamatay siya dahil sa malubhang sakit. Nagpatuloy ako mabuhay na mag-isa. Hindi ko na naisip na magkaroon ng sariling pamilya. Sa ngayon, payapa ang buhay ko at natuto na rin akong makihalubilo sa mga tao. Nanatiling lihim ko na ako ang pumatay sa sarili kong ama at maging ang katauhan ko bilang isang anak ng aswang at albularyang itinakdang kumitil sa buhay ng Haring Aswang.